Praise Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, minsan pa, katulad po ng inawit namin, Lord, hallelujah. Tunay na ang biyaya mo ay sapat para sa amin, O God. Salamat, Lord, at hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Sa iyong dakilang biyaya ay palaging nandiyan ka para sa amin, Lord. Salamat din, Lord, at minsan pa malakas kami, Lord, at malusog. Merong desire ng puso, Lord, na makating, Lord, muli ng gawain ngayon sa iyong dakilang salita, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa mga blessing na tinanggap namin sa isang linggo, sa lahat ng pagtugon, sa lahat ng mga pangailangan namin, physically, spiritually, kung saan, Panginoon, tagumpay kami sa lahat ng bagay, O God, dahil sa iyong salita, O God. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok na nadaanan namin, O God, physical man o spiritual, Panginoon. Iniwala kami, O God, na lahat ng bagay ay Ikaw mismo, Lord, ang nagtagumpay para sa amin. Kaya sa gabing ito, Lord, naniwala kami, O God, na ang iyong salita ay nakahanda para sa amin, Lord. Salamat sa lahat-lahat at pagpalain mo, Lord, ang gawain. Higit sa lahat, Lord, ang gagamitin mo sa pulpito. Samahan mo siya ng Espiritu Santo at ibigay mo sa kanya, O God, ng dakilang salita, Lord, na matitikman namin ngayong gabi, O God. Lord, minsan pa, O God, hallelujah. Nagpapasalamat kami, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa matamis, dakila at makapangyarihang pangalan na ating Panginoong Kristo. Everybody say Amen. Hallelujah. Praise to God. Amen. Witin natin ang hallelujah. Come to the peace. Alam ko na whosoever
yes. To the field. That's true. Leave every care and worries. Yes. Come feast Upon the love of God and bring everlasting hallelujah. From whosoever praise God for Amen. Hallelujah. Oh God. Hallelujah. Praise the Lord. Sa pang-awitin ng Standing on the Promises. Promises of God, my King, through eternal ages in His praises ring. Glory in the shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Glory. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storm of the unfair has sailed, by the living word of Christ shall prevail. Standing on the promises of God. Hallelujah. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. That's true. Perfect present is singing the blood for me. Standing in the liberty that Christ makes free. Standing on the promises of God. Glory! Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Want to live eternally by love's concord. Overcoming daily with the Spirit's full. Standing on the promises of God. Hallelujah. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Standing on the promises I shall not fail. Listening every moment to the Spirit's call. Listening in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Glory! Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of
Glory! Hallelujah! Praise God! Praise God! Oh, salamat sa napakagandang awitin. Oh, hallelujah. For the last song, awitin natin yung Something is Holding Me. Merong isang bagay na humahawak sa atin. Ayan ang Espiritu Santo na nasa atin ngayon. Hallelujah. Amen. The trial Of this world, we're getting closer, yes. The All I feel was more than I could be, yes. I was on the verge of losing over. Strain within myself just wasn't good, yes. but something Something is holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my pride. Hallelujah. has guided me Constantly giving me victory. It's a reality. Something is holding me. Satan laid, hallelujah. Satan laid before me His temptation, that's true, always. but His desire to steal away my peace. But I have found inside the A revelation, the strength I need to keep me by His grace. Lord, hallelujah. Something is holding me, that's true. Every day I see is helping me faithfully to overcome my pride. Hallelujah. Guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something is holding me. Something is holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. It's a reality. 'Cause Something keeps holding me. Amen. Hallelujah. Glory. Glory. Praise God. Praise God. Amen. At tayo po ay makaupo ka ng dali mga kapatid. Minsan po magandang gabi po sa nating Panginoon. Binabati natin yung nasa live streaming. Alam ko na may blessing din sila pag nakinig sa salita ng Diyos. So, ngayon po ay tatawag po ako ng gustong magpasalamat sa ating Panginoon, gustong magpagtuo. Alam po, nandyan yung blessing palagi sa atin dahil yung nobya ni Cristo ay talagang punong-puno ng blessing yan. Kung saan nandun ang blessing. No? So, naniwala ako na pag-gising natin sa umaga, mga kapatid, ay biyaya kagad yung pag-gising natin. Kasama natin ating Panginoon. So, gusto ko pong tumabag na meron pang hallelujah. Pagpin natin si pastor nato na nag-recover siya sa kanyang operation. Alam po na si Lord nang gagawa ng lahat para sa kanya. May gusto magpasalamat, magpauto ba ngayon? Hallelujah. Amen.
So, ako muna gusto ko magpasalamat sa inyo kasi sa ngayon po, totally na-block na po yung sa lugar namin, di ba, pag na-block na yung pader na pinagdaanan ng tubig no, sa pag malakas ang ulan at pumapasok sa amin yung Natutuwa dahil salamat sa mga barangay dahil isa sa mga tumulong sa lugar namin at natutuwa dahil yung kahit nga siguro pag umulan siguro ngayon talagang iniwala ko na sarado na hindi na makapasok yung baha sa amin. 10 ng mga Tagalusan. Tuwan-tuwa po sila kaya salamat sa lahat. At nagpapasalamat po kami sa dakila, matamis at makapangyarihang pangalan nating Panginoong Kristo. Ganun pa ba mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. So kung wala na, ay kung meron tayong spoken request para sa gabing ito, pag-pray natin. Brother Ray, God bless you. Brother Ray. Unang-una, yung ating kapatid na si Elsie ay yung kanyang anak ay nabangga ng motor. Pag-pray natin mga brother and sister, alam ko na ang Diyos ay sumasa atin, na ang batang ito ay nasa edad na ay naialay sa Panginoon. Siya ngayon ay nandun sa Pasig naka-confine, nangangailangan siya ng operasyon. Kaya pag-pray natin at alam na at yung anak ko na nasa Davao na sumunod sa aking anak ay medyo may problema rin sa kanyang sarili. Ay papasalamat ako sa Diyos. Alam ko na ang Diyos na tumawag sa atin, tutugunin ang ating panalangin. Kaya papasalamat ako sa lahat ng ito at alam ko na mapagsubok na ito ay may gustong mangyari ang Diyos. Kaya papasalamat ako sa lahat ng blessing at ang aking anak na nag-aaral sa Davao ay medyo nadidelay yung aking pagbibigay dahil yung aking paupahan ay napakahina ng bayad. Kaya napapasalamat ako. Una-una talagang grabe kung saan na lang ako nagpupunta para maghanap ng budget. Kaya napapasalamat ako sa Diyos. Alam ko na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ko. Kaya ipinabalik ko ang lahat ng papurot salamat sa Diyos na buhay. Amen. Salamat, Padre Ray, sa napaka-biyayang totoo at pala. Kung meron pang spoken request, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Pero dyan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa araw-araw nating pamumuhay, tunay nga na napakadakila niya dahil iniingatan tayo sa ating mga lakbayin, sa ating mga trabaho, sa mga estudyante, iniingatan sila at binibigyan sila ng sapat na katalinuhan. At ako rin, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil bagamat malalayo yung biyahe ko, pero andyan siya, umaalalay sa akin at nilalayo niya ako sa anumang disgrasya, sa yung mga alam naman natin na maraming barumbadong mga driver, pero hindi ingatan tayo para tayo'y makaiwas sa mga ganong sakuna. At dalangin ko, humingi ako ng panalangin itong darating na Sabado dahil meron ngang magaganap na overnight ng mga youth. Dalangin ko na ang Panginoon ang maggabay sa kanila, bagamat at bilang magulang, andyan yung pagpipray natin sa ating mga anak na maging mabuti sila at lahat ng bagay maging sa kanilang mga pananalita, pagkikilos, pinagpipray natin na makita sa kanila ang Panginoon. So yun nga, kaming mga deacon, yun ang mga parati namin na pipiri sa mga youth, mga leader. Nagpapasalamat ako dyan yung mga leader na talagang aktibo at ginagabayan yung mga young people. So
binabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Brother Jan. Pagpapin natin yung fellowship na mga gaganap ngayong Sabado. At ingatan yung mga atin na pumunta ron at hagis sa lahat, pagpalain nating Panginoon. Yan po bang prayer request o kung wala na po, tatas natin ating mga kamay para sa taas lang ating mga kamay, mga kapatid at Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pagpidin natin yung lakad nila Pastor Boy papuntang Mindoro. Ingatan sila sa biyahe, higit sa lahat. Maging blessing sila sa mga kapatiran doon sa lugar na yun. Alam ko ngayon po yung alis nila. So, pagpidin natin sila mga kapatid. By His grace, no? So, ngayon po dadako tayo sa malagang gawain, ang pag-share ng mensahe. Salita ng Diyos at tayo po'y tumayo mga kapatid at bigyan natin ng 100% ang salita ng Diyos para sa ating blessing. Witin natin yung Come Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh. Fall on me now. Need your anointing. Come in your power. Yes. Fill me, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. Yes, hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, hallelujah. I need your anointing, coming around. Fill me with Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Praise the Lord. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Let us worship the Lord in spirit and in truth. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Sinasamba ka namin.
Hallelujah, ang banal na Espiritu mo, Lord, batid namin ay narito. Hallelujah, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kaming muli, O Diyos, na sa dakong ito, Lord, ay dinala mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa isang layunin, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin. Ikaw ay aming pasalamatan, Lord, sa bawat araw na ginagawa mo sa aming mga buhay. Batid namin, Ama, na hindi ka nagkukulang kailanman, Lord, sa bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy, Ama, na tumutugon sa bawat panalangin na dinadala ng iyong mga kaanakan, O Diyos, sa iyong banal na altar, Panginoon, O Diyos. Sa dakong ito, Ama, ikinakatagpo mo ang bawat isa sa amin. At tunay nga, Lord, na amin namamasdan, Lord, ang iyong banal na presensya, Panginoon, Lord, na kumikilos, Ama, sa dakong ito, Lord, abang ikay aming kinakatagpo, Panginoon, O Diyos. Ama, dalangin namin muli, bigyan mo kami, Ama, muli ng pagkakataon sa gabing ito, Lord, upang kami makalapit muli, Lord, at mahawakan ng laylayan ng iyong mga salita. At anumang aming pangangailangan, Panginoon, Lord, ay aming makakamtan kung ito'y aming sasampalatayanan, Panginoon. Kaya nga lubos naming ipinagkakatiwala ang gawain ito, Lord, sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, Lord. Ibasbasan mo po, Panginoon, ang bawat salita na aming babasahin. Pagpalain mo po ito, O Diyos, sa puso ng iyong mga anak. Sa gabing ito, Lord, magiang dakong ito, Lord, ay punuin mo, Ama, ng iyong banal na presensya. Hawakan mo, Panginoon, ang bawat narito, Lord, na iyong mga anak, O Diyos. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Ama. Katagpuin mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Langisan mo ang aming mga puso, ang aming mga labi, Panginoon Lord, ang aming mga tainga, Panginoon Lord, ang aming mga kamay, O Diyos, na muli naming iwawagayway sa iyo, Panginoon, O Diyos, ay pagpalain mo, Panginoon, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Sa walang abala, tayo magbukas ng kanyang mga salita mula sa aklat ni Ruth, mula sa talatang 1, sama-sama tayo magbasa. At nangyari na mga kaarawan ng umatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem, Huda, ay yumaong nakipamayam sa lupain ng Moab. Siya at ang kanyang asawa at ang kanyang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, 2 anak na lalaki, at ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Naomi, at ang pangalan ng kanyang 2 anak ay Mahalon at Chilion. Mga Efrateo na taga Bethlehem, Huda, at sila'y naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. Talatang 3, at si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay, at siya'y naiiwan at ang kanyang 2 anak, at sila'y nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa'y Orpa, at ang pangalan ng isa'y Ruth, at sila'y tumahan doon na may 10 taon. Talatang 5 at talatang 6, bago tayo tuloy ang maupo. At namatay kapwa si Mahalon at si Chilion, at ang babae ay naiiwan ng kanyang 2 anak at ng kanyang asawa. Nang magagay bumangon siya, nakasama ng kanyang 2 manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab. Sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong maupo. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoon sa iglesyang ito ng Overcomer, mga kapatid. Hallelujah. Mga kababaihan at mga kalalakihan na patuloy na kinakatagpo at pinagpapala ng ating Panginoon. Maaari ba natin siyang palakpakan? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. At nais nating bigyan ng pamagat ang ating pagsasalusaluhan. The Gentile Ruth reveals her time to return. Ito ang panahon, hallelujah, na kung saan, hallelujah, ang isang intil na si Ruth
Dumating na ang kanyang oras sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. At alam natin, haleluya, na tayo ay tipo ni Ruth, mga kapatid. Merong isang iglesia na itinalaga ang Diyos sa huling mga araw na ito, haleluya, na magbabalik sa kanyang salita. Haleluya, iiwan ang lahat ng bagay, haleluya, na ating kinakamtan sa lupang ito. Haleluya, kalilimutan ng lahat ng bagay, haleluya, at susunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat alam natin, hindi natin makikita ang Panginoon sa mga gawain na naroon sa sanglibutan, mga kapatid. Hindi natin mahanap ang Panginoon sa paraan ng ating mga pananamit. Haleluya, gano'n man kaganda yung ating mga kasuotan. Haleluya, at hindi natin masusumpungan ng Diyos sa anumang organisasyon na ating kinabibilangan, mga kapatid. Sapagkat alam natin, ito na ang araw ng pagbabalik, haleluya, ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. Ito ang panahon na kung saan ang Diyos ay tumawag sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Can you say amen? Haleluya, alam natin ito ang panahon, haleluya, sabi ng propeta, ito'y panahon ng pagbabalik natin sa araw ng Pentecostes, mga kapatid. Ano ba ang naganap sa araw ng Pentecostes? Ang Diyos ay bumaba sa kanyang iglesia, mga kapatid. Ang Diyos ay pumasok sa kanyang iglesia, mga kapatid. Haleluya, pinagkaisa niya ang kanyang katawan, mga kapatid. Haleluya. At alam natin, pagkatapos ng ang iglesia ay dinatnan ng Espiritu ng Panginoon, haleluya, amen, dumating ang isang mahabang panahon. Haleluya. Anong ginawa ng iglesia, mga kapatid? Iniwan ng iglesia ang Diyos, mga kapatid. At ang konseho ng Nicaea ay dumating, mga kapatid. Haleluya. At ano ang kailangan gawin ng iglesia, mga kapatid? Kinakailangan itong bumalik, haleluya, sa panahon ng Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Kinakailangan bumalik ang iglesia sa panahon na siya'y punong-puno ng kagalakan ng paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kung saan lamang niya matatamo ang mga pangakong ibinigay sa kanya ng Diyos, mga kapatid. Kinakailangan bumalik ng bawat isa kung saan natin iniwan ng Diyos, mga kapatid. Haleluya. At alam natin, katulad ng ating inawit kanina, haleluya, dinadala tayo ng Diyos sa gawain ng Panginoon, haleluya. Kung saan ay nakakasumpong tayo ng biyaya sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. Nakakatagpo natin siya ng mukhaan, mga kapatid, sa dakong ito, mga kapatid. Haleluya. Saan natin masusumpungan ng Diyos? Haleluya, sa panahon na siya'y ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Haleluya, sa pagkakataon, haleluya, na kung saan ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Haleluya. Haleluya. Ang bawat salita na kanyang isinulat, haleluya, kung paano niya ito sinulat, mga kapatid, haleluya, merong batayan ng Diyos, mga kapatid. Ang bawat pangako na naroon sa kanyang salita, haleluya, ay pinapanatili ng Diyos na katotohanan, mga kapatid. Nananatili na ang Diyos sa kanyang mga pamantayan, haleluya, ay umahatol sa kanyang iglesia, mga kapatid. Haleluya. Ito ang panahon, haleluya, na kung saan ang Diyos ay nangungusap ng kanyang salita, mga kapatid. Alam natin, narinig natin ang tunog ng pakakak, mga kapatid. Ang ebanghelyo ng ating kaligtasan, mga kapatid. Habang ang Hudyo, habang iniipan ng pakakak, haleluya, ay nandun sila sa panahon ng pag-uusig, mga kapatid. Sa bawat dako na kanilang kinalalagyan, ay walang tigil ng kaaway, haleluya, ay pinapatay ang bawat isa sa kanila, mga kapatid. Habang tayo naman ay nagbabalik, mga kapatid, sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Nagagawa nating iwanan ng lahat ng bagay, haleluya, ipagpalit ang lahat ng bagay, at sumunod lamang sa ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Kinakalimutan natin ang lahat ng bagay, alang-alang kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Kaya nga anong nais ng Diyos, hallelujah, amen, Lord, hindi tayo makibahagi lamang, hallelujah, sa gawain, mga kapatid. Kundi mula sa gawain ito'y isinilang tayo ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Mula sa gawain ito'y bumababa ang kanyang banal na Espiritu, mga kapatid. At ang bawat isa sa atin
ay ibinabalik niya kung saan tayo naroon sa pasimula, mga kapatid. Can you say amen? Naroon na tayo doon pa man sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Iniligaw lamang tayo ng kasalanan. Hallelujah, dinala lamang tayo ng ating mga paa sa sanglibutang ito. Hallelujah. Subalit sa uling mga araw na ito, may pakakakang Diyos, mga kapatid, na nagbabalik sa atin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Ano ang kanyang panawagan? Bumalik. Bumalik sapagat ito na ang panahon ng jubileo, mga kapatid. Ito ang panahon ng ating kalayaan, mga kapatid. Huwag nating palalampasin ang bawat gawain, mga kapatid. Huwag nating palalampasin, hallelujah, ang panawagan ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah, maaaring mawala ang lahat ng bagay, mga kapatid, sa lupang ito. Subalit si Kristo ay mananatili lamang na kasama nating lumalakad sa lupang ito, mga kapatid. Sa bawat gawain ay naroon ang ating Panginoon, hindi niya tayo iniiwan, mga kapatid. Kaya nga kung tayo nagkasala at sa mga panahon na nakalimutan natin siya, ito ang tamang panahon upang tayo bumalik sa Kanya, mga kapatid. Ibalik natin yung kagalakan natin, mga kapatid. Ibalik natin, hallelujah, yung ating mga palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. Ibalik natin ang ating paglundag sa kagalakan, sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Ano man ang ating mga kasalanan, ano man ang ating mga nagawa ng mga nakaraang panahon, hallelujah, ang Diyos ay walang pakialam sa mga bagay na ito, mga kapatid. Ang tanging nais siya ay katagpuin niya tayo, mga kapatid. Sapagat ito ang tamang panahon, hallelujah, na si Kristo ay dumarating sa iglesyang ito, mga kapatid. Kinakalimutan ng Diyos ang lahat ng bagay na ating nagawa sa mga nakaraang panahon, mga kapatid. Nakita natin sa aklat ni Ruth, hallelujah, ito ang pinakadakilang kwento, hallelujah, sa pagitan ni Kristo at ng kanyang iglesia, mga kapatid. Hallelujah, ito ang pinakamagandang istorya ng pag-iibigan ng iglesia at ni Kristo, mga kapatid. Itinala dito, hallelujah, ang isang proseso, hallelujah, na kung saan si Kristo'y lubusang nahulog ang kanyang damdamin sa kanyang iglesia, mga kapatid. Na nagawa niyang ibigay ang kanyang sariling buhay, alang-alang sa iglesia na ito, mga kapatid. Can you say amen? Nakita natin sa unang kabanata na ito, hallelujah, ang isang babae na ang pangalan ay Naomi, mga kapatid. Na ang ibig sabihin ay kaaya-aya, mga kapatid. Sino ba dito ang nagagalak sa gabing ito, mga kapatid? Isang bagay na kaaya-aya sa gabing ito, na purihin natin ang ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Itaas natin ang kanyang pangalan, mga kapatid. Isang bagay na nagagalak ang ating puso kapag tayo pumaparito sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nakita natin kung paano na ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki ay nilisan ang lupain ng Palestine, mga kapatid. Iniwan nila ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid. At yan ang gawain ng uri ng isang iglesia, mga kapatid, na iniiwan si Kristo, mga kapatid. Hallelujah, umalis sila mula sa Palestine at tumawid sa lupain ng Moab, mga kapatid. Hallelujah. At alam natin ang Moab, hallelujah, ito'y kapatid ng Israel, mga kapatid. Ang Diyos na sinasamba ng Israel ay Diyos na kanilang sinasamba, mga kapatid. Subalit hindi nila nakikita kung paano na ang Diyos ay buhay, mga kapatid. Hindi nila nararanasan na ang Diyos ay kumikilos sa bawat araw ng ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Sila nga'y mga anak ni Lot at hindi anak ni Abraham, mga kapatid. At alam natin ang pangako ay nilagay ng Diyos kay Abraham, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw ng Diyos, hallelujah, na sa ating buhay, tila baga tayo'y mga talunan, mga kapatid. Ang nais ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay, nandoon ang pagtatagumpay, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Hindi loser ang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi bigo, hallelujah, hindi napipigati ang puso ng mga anak ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Binibigyan sila ng Diyos ng pagtatagumpay, mga kapatid. Nakita natin na ang pamilya na ito ay nanirahan sa lupain na yun, mga kapatid. Yun ay isang simbolo ng pagtalikod, mga kapatid. Naktulad ng ginawa ng Israel, mga kapatid. Tinalikuran nila ang isang Diyos na buhay
na minsan na nilang pinaglingkuran, mga kapatid. Kaya nga, ang sino mang Hudyo na umaalis sa lupain na iyon ay labas sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Alam natin sa iglesyang ito, dito lamang dumarating ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. At mula sa dakong ito'y dinadala natin ito sa ating mga tahanan, mga kapatid. Dinadala natin ito doon sa ating mga anak buhay, mga kapatid. At doon ay kinakatagpo tayo ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, ibinigay ng Diyos ang lupain ng Palestine sa mga Hudyo, hallelujah, upang sila'y manatili doon, mga kapatid. Sapagkat doon sila iniwan ng Panginoon, doon sila dadatnan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya nga, ang kanyang dalawang anak na lalaki, si Malon at si Chilion, ay ikinasal sa parehong babaeng taga-Moab, mga kapatid. Hallelujah. Ang isa'y si Orpa at ang isa'y si Ruth, mga kapatid. Hallelujah. Subalit ang dalawang lalaki na ito'y namatay, mga kapatid. Hallelujah. Ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki, mga kapatid. Hallelujah. Ang asawa ni Noemi at ang dalawang anak ni Noemi, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, ito nang simula upang sila'y bumalik kung saan sila nagsimula, mga kapatid. Hallelujah, ito ang tamang panahon na sila'y bumalik, hallelujah, sa kanilang tahanan, mga kapatid. Kapag dumating ang kamatayan, kapag dumating ang pag-uusig, saan dinadala ng Diyos sa kanyang bayan, bumalik doon sa lupain na yun, mga kapatid. Sapagkat doon lamang sila maiingatan ng Diyos, mga kapatid. Doon lamang sila maaaring katagpuin ng Diyos, mga kapatid. Labas sa lupain na yun, ay wala yun sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Kaya nga, ang dalawang manugang na ito ay kinakailangan magpasya, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Ang isa sa kanila ay si Orpa, mga kapatid. Maaaring naranasan niya ang maraming mga bagay na kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, mga kapatid. Subalit ang magbalik sa salita, ang maranasan na si Kristo'y dumating sa buhay niya, hallelujah, ay kailanman hindi niya naranasan, mga kapatid. Subalit itong si Ruth, hallelujah, bagamat Moabita sa laman, ang kanyang pagkataong loob ay hindi galing sa lupain ng Moab, mga kapatid. Kundi alam niya na ang pagkatawag na ibinigay sa kanya ng Diyos ay sa lupain ng mga Hudyo, mga kapatid. At alam natin tayo bahagi ng iglesia ng ating Diyos sa buhay. Wala dito sa lupa ang ating bahagi, mga kapatid. Na kay Kristo, masusumpungan lamang natin ang tunay nating bahagi, mga kapatid. Wala sa sanglibutang ito, mga kapatid. Kaya nga itong panahon, itong si Orpa, itinaas niya ang kanyang mata at siya'y tumingin, mga kapatid. Siya ba'y magbabalik na kasama ni Naomi o mananatili sa kanyang tinubuang lupa, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin, galing sa kasalanan, mga kapatid. Pero sa pasimula pa, hindi tayo makasalanan, mga kapatid. Ibinabalik lamang tayo ni Kristo, mga kapatid. Bahagi tayo ni Kristo na kinuha sa kanyang tagiliran, mga kapatid. Tayo ang kanyang pinakamamahal na iglesia, mga kapatid, na pinaglalaanan niya sa huling mga araw na ito, mga kapatid. Kaya nga, dumating man ang pagsubok, dumating man ang kamatayan, dumating man ang pag-uusig, itataas lamang natin ang ating ulo. Sinasabi sa atin ng Diyos, malapit na ang ating katubusan, mga kapatid. Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapag nakita natin ang lahat ng bagay na ito, dapat mong malaman, mahal ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Kailanman hindi ka iniiwan ng Diyos, mga kapatid. At nakita ng Diyos ang pagmamahal sa puso ni Ruth, mga kapatid. At ito'y tinumbasan ng Diyos, mga kapatid. Tandaan mo yung pag-ibig mo sa gawain ng Panginoon. Ang pag-ibig mo sa ating Diyos sa buhay, hindi ito kinalilimutan ng Diyos, mga kapatid. Palagi itong pinapahalagaan ng Panginoon, mga kapatid. Ang pagdating mo sa gawain na ito ng Panginoon ay palaging napakahalaga sa Diyos, mga kapatid. Ang pagkikibahagi mo sa fellowship na ito, hallelujah, isang bagay na napakahalaga sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Sapagkat alam natin, hallelujah, tayo sumasampalataya.
na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Merong physical return ang ating Panginoon. Hallelujah. At napakalapit na nito, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Maaari ba natin palapakan ng Panginoon? Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Tingnan natin, hallelujah, si Abraham, mga kapatid. Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham. Walang katapusan yung pagsubok, mga kapatid. Walang katapusan, hallelujah, yung mga bagay na nagaganap sa ating mga buhay, mga kapatid. Pero tandaan natin, kailanman hindi natin siya kinalilimutan, mga kapatid. Kahit dumaan yung pinakamatinding pagsubok, alam natin kung saan tayo babalik, mga kapatid. Kapag dumadaan ang mabibigat na problema, alam natin sa dakong ito'y katatagpuin tayo ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. Bababa ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Sabi niya dito, ay inihandog si Isaac o siyang tumanggap na may galak na mga pangako, ay siyang nagandog sa kanyang bugtong na anak. Puno ng kagalakan ng puso ni Abraham, mga kapatid. Kahit hinihingi ng Diyos yung kanyang pinakamamahal na anak, yung isang tao na napakalaga kay Abraham, hallelujah, ay tinawag ng Panginoon, hallelujah, dadalhin sa dambana at kikitli ng kanyang buhay, mga kapatid. Pero si Abraham, punong-puno ng kagalakan, mga kapatid. Magagawa niya pa rin itaas ang kanyang kamay. Maaari pa rin siyang sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat alam niya, sa tuwin na itinatawag siya ng Panginoon, mga kapatid, na kapag dumating ang mga problema na ito, ang mga pagsubok na ito'y babalik lamang siya sa Diyos, mga kapatid. Ipagkakatiwala lamang niya sa Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang may magagawa, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Limitado ang ating magagawa, mga kapatid. Pero ang Diyos, sakop niya ang lahat ng bagay sa ating buhay, mga kapatid. Kailanman ang Diyos ay hindi nakakalimot sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Sabi niya dito, hallelujah, sa makatid bagay, iyong pinagsabihan kay Isaac, ay tatawagin ng iyong bini. Tandaan mo, hallelujah, noon pa man, naglagay ng Diyos ng pangako sa iyo, kapatid. At ang pangakong ito, kailanman hindi kinalilimutan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, kahit tumagilid pa ang mundong ito, hindi niya kalilimutan ang kanyang pangako sa iyo, kapatid. Alam niya, siya lang yung tangi mong pag-asa, kapatid. Siya lamang ang iyong tagapagligtas. Siya lamang ang iyong Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid. At sa Kanya mo ibabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Na iniisip na maging sa gitna ng mga patay. Tila baga ang kamatayan ay katapusan ng lahat ng bagay, mga kapatid. Sabi niya, ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Ang Diyos ng pagkabuhay na maguli, ang Panginoon ng pagkabuhay na maguli ay kasama ni Abraham, mga kapatid. At kailanman hindi siya iiwan nito, mga kapatid. Hallelujah! Kailanman hindi tayo iiwan ng ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Mananatili ang Diyos tapat sa kanyang mga pangako, mga kapatid. Mula diyan din naman, ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa, mga kapatid. Patuloy tayo nangungunyapit sa mga pangako ng Diyos, mga kapatid. At isang bagay na napakalaga ito na ating ginagawa sa bawat araw ng ating pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Kaya nga, nung wika ni Naomi, bumalik na kayo sa inyong sariling mga kababayan, mga kapatid. Pero alam ni Ruth, hallelujah, hindi siya bahagi ng lupain na ito, mga kapatid. Punuin man ang kamatayan ng lupain na ito, alam niya kapag nagbalik siya sa lupain na iyon ng Palestine, doon lamang magaganap ang pagkabuhay na maguli, mga kapatid. Hindi mananatili ang kanyang katawan doon sa imlayan, mga kapatid. Kapag dumating si Jesus, ay iaakyat ito ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Hallelujah.
Sapagkat hindi tayo ipinanganak ng dugo at laman, mga kapatid. Hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, mga kapatid, kundi ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito palagi ang ating inilalagay sa ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Na maging ang kamatayan, maging ang pag-uusig, ang tabak, ang kagutuman, ang kauparan, lahat ng bagay na ito ay di makapananagumpay, mga kapatid. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay nananatili sa iglesyang ito, mga kapatid. Nananatili ang katapatan ng Diyos sa iglesyang ito, mga kapatid. Hindi kinalilimutan ng Diyos ang iyong paglilingkod, mga kapatid. Hallelujah. Magbabalik ka lamang sa Diyos sapagkat sa Kanya ka nagmula, mga kapatid. Can say amen? Hallelujah. Amen, Lord. Next slide. Verse 11. At sinabi ni Naomi, kayo'y magsibalik, mga anak ko. Bakit kayo yayahong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik, mga anak ko. Magpatuloy kayo ng inyong paglakad, ng inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin ako may pag-asa, kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkaanak man. Verse 15, at sinabi niya, tumalikod na si Orpa, hallelujah, narito ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan. At sa kanyang Diyos, bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, huwag mo akong ipamanig na kita'y iwan, mga kapatid. Kailanman hindi mo magagawang pabayaan ng Diyos, mga kapatid. Kailanman hindi mo maaaring kalimutan ng Diyos, mga kapatid. Alam mo, meron lamang isang tamang dako, hallelujah, kung saan ang Diyos ay kumakatagpo sa iyo, kapatid. Kahit nandun ka sa iyong tahanan, alam ko, ang Diyos ay nakikinig sa iyo, kapatid. Sa iyong mga panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, sapagkat kung saan ka man pumaroon, ay paroroon ako. Hallelujah. Where He leads me, I will follow. Kung saan ako dalhin ng Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, alam ko, hallelujah, ang tanging bagay na magagawa ko ay magpakumbaba sa kanyang harapan. At doon niya ako katatagpuin, Panginoon. Salamat sa iyo. Sabi niya, at kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Yan ang buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Ang maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking Diyos, mga kapatid. Hindi buwang ating araw kapag hindi natin siya napaglilingkuran, mga kapatid. Hindi buwang sang linggong ito kung hindi tayo dadalo ng gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mabubuwang ang ating oras, ang ating panahon kung hindi natin makakatagpo si Kristo, mga kapatid. Sapagkat siya ang ating Diyos na dapat paglingkuran. Isang Diyos na umahanap ng ating pagsamba, mga kapatid. Isang Diyos na umahanap ng ating pagpupuri, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at hinahanap ng Diyos ang mga gayon na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid. Ang Diyos pala ang naghahanap sa atin. Ang Diyos pala ang naghihintay sa atin sa gawain ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga ang buhay natin, hallelujah, puno ng kagalakan, mga kapatid. Ang buhay natin ay nagpapatuloy mula sa kalwalatian patungo sa kalwalatian, mga kapatid. Sa bawat gawain ito, pinubusan tayo ng presensya ng Panginoon. Binabalot niya tayo na mapagpala niyang presensya, mga kapatid. Binabago niya tayo, mga kapatid. At isa sa mga araw na ito, ang kalwalatiang dala natin. Sabi ng Panginoon ay parehas ng kalwalatiang maluwalating katawan na taglay ni Kristo. Doon niya tayo dadalhin, mga kapatid. Can say amen? Na wala ng kamatayan. Wala na ang lahat ng bagay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Narinig natin ito na nawagan ng Diyos, mga kapatid. At may mga kaluluwa, mga mananampalataya na tumugon sa panawagan ng Diyos, mga kapatid. Na bumalik sa Kanya sa uli mga araw na ito, mga kapatid. Hallelujah. Ng ebanghelyo, ng ating kaligtasan, ng inyong kaligtasan,
na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, mga kapatid. Kahit marami pa pag-uusig, hallelujah, na dumating sa buhay mo, nandoon ang tatak ng Diyos, mga kapatid. Nandoon ang mga pangako ng Diyos sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan, kapatid. Can you say amen? Mari ba natin siyang palakpakan, mga kapatid? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, mga kapatid. Sa ikapupuri ng kanyang kalwalatian, hinihintay na lang natin ang huling nobya, mga kapatid. At kapag pumasok na sa kaligtasan, ang huling nobya, aakyat na tayo doon, mga kapatid. Naghihintay na ang ating Panginoon. Inilatag na ng mga anghel yung ating lalakaran doon sa langit, mga kapatid. Inihanda na ang lahat ng bagay para sa atin, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kaya nga itong si Ruth bilang isang intil, paganong mananamba. Nang siya'y tumingin sa kanyang likuran, ang sabi niya, sasama ako sa iyo. Paglilingkod ako sa Diyos mo. Hallelujah. Hallelujah. Kung saan ka nakatira, hallelujah, kung saan tayo nanggaling sa salita, babalik tayo sa salita, mga kapatid. Hallelujah. Doon ako titira. Langit yung ating tahanan. Can you say amen? Hallelujah. Makalangit na dako, doon tayo palagi inilalagay ng Diyos, mga kapatid. Sabi ni Ruth, kung saan ka mamatay, mamamatay ako. Sapagkat alam niya, maging ang kamatayan ay walang pagtatagumpay sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Kung saan kayo nilibing, ako ay ililibing, sapagkat may pagkabuhay na magaganap sa huling araw, mga kapatid. Kung binalik ka na ng Diyos sa kanyang salita, doon lamang darating ang pagkabuhay na maguli, mga kapatid. Hallelujah. Hindi kayo iiwan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ayan natin ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran ay palagi nating katagpuin sa dako na ito, mga kapatid. Kaya nga, ang isang simbahang intil na tumanggap ng kaligtasan, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay naglilingkod sa bawat araw ng kanyang buhay, mga kapatid. Can you say amen? No turning back. Hindi na ito babalik pa sa sanglibutan, mga kapatid. Iniwan na nitong lubos ang sanglibutan, mga kapatid. Patuloy na itong naglilingkod sa Diyos. Hindi alam ni Abraham, hindi alam ni Sarah, may pagbabago na palang naganap sa kanilang katawan, mga kapatid. At sa uli mga araw na ito, sa pag-upo natin sa dakong ito, mga kapatid, pupunuin ng Diyos ang kagalakan ng ating mga puso, mga kapatid. Pupunuin ng Diyos, pupuspusin ng Diyos ng kanyang presensya. Ang iglesyang ito, mga kapatid. At isa-isa tayong aalis. Sabay-sabay tayong aakyat doon sa langit. Can you say amen? Hallelujah! Hallelujah, Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Kanina nanginginig ako. Hallelujah. Natanggap ko pa lamang yung tawag kagabi, nanginginig na ako. Hallelujah. Subalit alam ko na ang Diyos, palagi siyang gumagabay, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay, mga kapatid? Hallelujah! Si Pablo hindi siya umiyak laban sa kamatayan, mga kapatid. Sapagkat alam niya, maging ang kamatayan ay napagtagumpayan na ng kanyang Panginoon, mga kapatid. Can you say amen? Sabi niya dito, hallelujah, saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Hallelujah. Anong ipantatakot ng kaaway laban sa iyo? Na maging ang kamatayan ay wala na siyang paghahari, mga kapatid. Ang Diyos na ang may hawak, hallelujah, ng lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya hindi kanya maaaring ilagay sa kamatayan, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Nasaan ang kasalanan? Di ba't binayaran na ito ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah, inusgahan na ito ng Diyos. Alang-alang sa iyo, si Kristo'y napako, mga kapatid. Binayaran niya ang lahat. Sapagkat alam niya, may isang iglesyang magbabalik sa kanya sa uling mga araw na ito. Hindi mawawalan ng kabuluhan ng kanyang kamatayan, mga kapatid.
Kapag narinig mo ang ebanghelyong ito, babalik ka sa Kanya, mga kapatid. Isusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Sapagkat sa Kanya ito nagmula, mauuwi lamang ito sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya rito, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Wala nagpipilit sa atin, hallelujah, na maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Walang sino mang tao ang nagsasabi sa atin, paglingkuran natin ang Diyos, mga kapatid. Wala na itong kapangyarihan sa atin. Ang Espiritu na ang umahatak sa atin sa gawaing ito, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang nagdadala sa atin sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Dapat salamat sa Diyos. Punuin natin ng pasasalamat ang dakong ito, mga kapatid. Punuin natin ng pagpupuri, pagsamba, ang dakong ito, mga kapatid. Sapagkat merong ganti na ipagkakalubang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Sabi niya dito na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin ay mananagumpay sa uling mga araw na ito. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga yung Diyos natin, sa bawat araw, hindi nakakalimot, mga kapatid. Palagi siyang tumutugon sa ating mga panalangin. Punta natin ang chapter 2. Sabi niya dito sa verse 1 and 2, at si Naomi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Boaz. At sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, paparoonin mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran. Tandaan natin kanina, ang sabi, panahon ito ng pag-aani, mga kapatid. Hallelujah, mula nang manawagan ng Diyos sa kanyang lingkod na propeta, hallelujah, dumating na nga ang harvest time, mga kapatid. Can you say amen? At hindi tayo nahirapan sa uling mga araw na ito. Ang Diyos na ang nagtipon sa atin, mga kapatid. Iilan na lamang ang kulang bago maganap ang pag-agaw, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga itong si Ruth ay namumulot ng mga uhay sa likuran niyong aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, yumaon ka, anak ko. Sabi niya dito, hallelujah. At nakita natin ang ikalawang kabanata na ito ay naghahayag ng kanyang oras ng pagbabalik, mga kapatid. Hallelujah. Kung paano siya'y dumating, hallelujah, bumalik sa panahon ng pag-aani, mga kapatid. Hallelujah. Di ba nabalitaan ni Naomi na dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin, hallelujah, nagkaroon ng panahon ng pagtatanim. Sa panahon ni Pablo, hallelujah, at sa uli mga araw na ito'y pagtitipon na ng Diyos, mga kapatid. Harvest time na ito, mga kapatid. Sapagkat alam natin, ang ating Panginoon ay siyang Panginoong na mag-aani, mga kapatid. Ang sabi niya, manalangin nga kayo. Di ba? Yung mga lingkod ng Diyos walang tigil. Hallelujah. Sa paghahanap ng uling nobya, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Nagtataka na ang marami. Bakit? Nakakarating kayo sa mga dako na ito, sa iba't ibang dako na ito. Meron bang malakas na kamay na tumutulong sa inyo? Ang Diyos ang tumutulong, mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang iglesia, mga kapatid. Sa bawat dako na ating pinupuntahan, ang Diyos hindi nagkukulang, mga kapatid. May mga kamay doon na umaabot ng ating mga pangangailangan, mga kapatid. At mula sa dakong ito, may mga kamay ang Diyos na tumutulong sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nakapagtataka, mga kapatid. Kahit mga munting bata, nandun ang kanilang mga kamay sa pagtulong, mga kapatid. Nagugulat na lamang kami, nandoon ang kanilang mga pagtulong, hallelujah, hindi nakakalimot, mga kapatid. Sapagkat mayroong isang iglesia na kung saan ang Diyos hindi nakakalimot, mga kapatid. At ang iglesyang ito, hindi ito kinalilimutan ng Panginoon. Ang bawat iglesia natin, andun palagi ang Diyos, dumidinig ng ating panalangin, mga kapatid. Tumutugon sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga ang sabi ng Panginoon, manalangin nga kayo na ang Panginoon na mga ani ay magsugo pa. Sino ang isusugo? Here I am.
Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, narito ako. Suguin mo ako. Here I am, Lord, send me. Can you say amen? Sapagkat sabi niya, manalangin pa nga kayo. Hallelujah, ang buhay mo, ang buhay ko ay siyang tatawag sa mga tao na narito sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Sapagkat ito na nga ang panahon ng pag-aani. Dumating na nga ang panahon ito, mga kapatid. Narito na tayo sa huling panahon ng iglesia, ang panahon ng Laodicea na ating kinabibilangan, na kung saan tayo dumating sa panahon na ito na nga ang panahon ng pag-aani, mga kapatid. Can you say amen? Pero tandaan natin, hallelujah, bago dumating ang pag-aani, kailangan muna ang paglago, mga kapatid. Kailangan munang mahinog ang bunga, mga kapatid. Walang shortcut sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Sinugo niya ang 5 opisina sa ikasasakdal ng mga banal, mga kapatid. At kung pinasakdal ng Diyos ang iyong pananampalataya, gagamitin ka sa gawain paglilingkod, mga kapatid. Upang higit mo pang pagtibayin ang katawan ni Kristo, mga kapatid. Can you say amen? Hanggang sa dumating yung lubos na pagkakaisa ng ating pananampalataya, mga kapatid. Sa lubos na paglaki ng tao, mga kapatid, hanggang sa dumating ang panahon, hallelujah, higit na natin makilala na kabuuan ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Dumating ang panahon ng tagsibol sa panahon ng Lutheran, mga kapatid. Dumating ang panahon ng Tagaraw, hallelujah, ng paglago sa panahon ni Wesley, mga kapatid. Subalit ang huling panahon ay dumating. Panahon ng pag-aani, mga kapatid. At kung ito'y panahon ng pag-aani, ito'y panahon ng pagtitipon, hallelujah. Ang trigo ay kanyang dadalin sa kanyang bangan. At ang damo ay itatali para sunugin, mga kapatid. Dalin sa Great Tribulation, mga kapatid. Subalit tayo, inihanda tayo sa pag-agaw, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Amen, Lord. Kaya nga ang 2 puno na ito'y dumating na, hallelujah, sa paglago, mga kapatid. Hindi ka maaaring lumago. Sabi doon sa paglaki, di ba, napapabilis ng siyensya, hallelujah, hindi pa naman panahon ng pag-aani, ay magagawa na nilang kunin ang bunga, hallelujah, at sa ilalim ng siyensya na ito, ay maaari itong mahinog, mga kapatid. Napapabilis nila yung pag-inog, mga kapatid. Pero ayaw ng Diyos na bumilis yung ating pag-inog. Kailangan kakibat nito, lumalago tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Walang bansot sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid, nais ng Diyos, hallelujah, maging sapat yung sukat natin, hallelujah, bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Dapat meron tayong pagtitiis, meron tayong kabanalan, meron tayong kabutihang loob sa kapatid, at higit sa lahat ay ang pag-ibig, mga kapatid. Walang shortcut, mga kapatid. So lahat tayo dapat lumago sa pananampalataya, mga kapatid. Hanggang sa lubos nating makilala ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Hallelujah. Can you say amen? Hallelujah. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa buong pangangatawan ng buong kapuspusan ni Kristo sa kanyang iglesia, mga kapatid. Tinatapos na lamang natin ang panahon, mga kapatid. Hallelujah. Habang ibinubukod ng Diyos ang lahat ng bagay na ito. Hallelujah. Ang trigo upang sunugin. Hallelujah. Alam natin dumating ang huling panawagan ng Diyos dahil sa atin, mga kapatid. Can you say amen? Hindi mananawagan ng isang ama. Hallelujah. Kung wala doon ang kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah. Dumating ang huling tinig sa huling panahon na ito, huling panawagan, last call na ito, mga kapatid. Dahil sa atin, mga kapatid. Tayo ang tunay na bini ng ating Panginoon, mga kapatid. Na dinadala niya sa fellowship, mga kapatid. Tinitipon niya sa fellowship, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang panawagan ng Diyos, hallelujah, come out. Lumabas na tayo dyan, mga kapatid. Sa lahat ng sistema na yan, ng sanglibutang ito, mga kapatid. Tumingin lamang tayo sa lupang tinubuan at dasayin natin palagi na makapasok sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Palagi natin makatagpo ang ating Panginoon sapagkat tayo bahagi ng katawan ni Kristo, mga kapatid. Can you say amen? Kaya nga ang mga Hudyo, dumadami ng dumadami, bumubuhos sa lupain ng Palestine, mga kapatid.
Hallelujah, ang kalendaryo ng araw na ito, mga kapatid. Nabubuhay na tayo sa dulo ng panahon. Bakit natin sinabi nandito na tayo sa panahon ng pag-aani? Kasi ang mga Hudyo, nagbabalik na sa kanilang lupain, mga kapatid. Sa kabila ng mga pag-uusig na ito, hallelujah, kaya nga hindi tayo magtataka, hallelujah. Sa gabing ito, patuloy tayong tinatawagan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Palagi tayong magbalik. Huwag kang aalis dyan sa iyong posisyon bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid. Palagi mong tayuan ang iyong posisyon. Huwag mong kakalimutan ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, mga kapatid. Walang tao na naglagay sa iyo dyan sa posisyon na yan bilang anak ng Diyos. Siya mismo ang nanganak alang-alang sa iyo, mga kapatid. Siya mismo ang naglagay sa iyo sa kanyang katawan, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Kaya nga nasa dulo na tayo ng daan. Nakita natin ang digmaang nalalapit. Inihanda ang lahat ng bagay na ito ng pandigma na magaganap sa uli mga araw na ito. Isang malaking digmaan, mga kapatid. Ang mga Hudyo'y nagbalik na sa kanilang lupain, mga kapatid. Nakita natin muling winagayway ang 6-pointed na yun, mga kapatid, ang flag na yun, mga kapatid, sa lupain na yun, mga kapatid. Hallelujah. Itinataas ito sa lupain na yun, mga kapatid. Kaya nga, itong si Naomi, nang siya'y bumalik, ito'y sa panahon ng pag-aani ng barley, mga kapatid. Ang Palestine ngayon ay namumulaklak na parang rosas, mga kapatid. Ang mga dakilang bagay ay maaari mo lamang matagpuan ang mga kayamanan na ito doon sa lupain na yun, mga kapatid. Yung kagandahan na meron sa lupain ng Palestine ngayon, ay hindi mo ito makikita sa alinmang lupain ng mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga ang Palestine na ito ay pinayaman ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Tandaan lamang natin ito, isipin natin na ito. Ang bawat isa, ang lahat ng tumutupad sa banal na salita ng Diyos, mga kapatid, hindi kinalilimutan ng Panginoon. Palaging naroon ng Diyos, kumakatagpo. Tunay nga na mga Hudyo'y umuwi na sa panahon ng sibada, mga kapatid. Next slide. Nakita natin kung gaano karami ang nagbalik sa lupain na yon. Mula pa noong 1920 hanggang 1945, mga kapatid. Napakarami nang bumalik sa lupain na yun, mga kapatid. Tunay nga na ito'y nagaganap na sa uli mga araw na ito, mga kapatid. Kaya nga merong isang iglesia na naghahanda na, mga kapatid. Isa sa mga araw na ito'y magaganap ang pag-agaw, mga kapatid. Next slide. Hallelujah. Number of new immigrants moving to Israel, mga kapatid. Hallelujah. 4,000 mga US Jews, mga kapatid. Hallelujah. Ay bumalik noong taong 2021, mga kapatid. Ito'y higit na napakarami kung ikukumpara sa loob ng 50 taon, mga kapatid. Hallelujah. Dagsana ang mga Hudyo sa lupain na yun, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Bakit daw, sabi ni Naomi, nabalitaan niya, dinalaw ng Diyos ang lupain na yun, mga kapatid. Nagbigay ang Diyos ng pagkain. At ano ang ating pagkain? Ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Yun say amen? Hallelujah. John chapter 6, verse 32 to 33, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sino daw ang bumababa sa dakong ito? Kundi ang aking Ama. Ang Diyos ang dumadating sa iglesyang ito, mga kapatid. At nagbibigay ng pagkain, tinapay na galing sa langit, mga kapatid. Ng isang tunay na tinapay na galing sa langit, mga kapatid. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siyang bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan, mga kapatid. So wala nang kamatayan para sa atin, mga kapatid. Wala nang anong takot na maaaring ilagay ang kaaway sa puso natin, mga kapatid. Sapagkat alam natin may isang tapat na Diyos na nagkaloob ng lahat ng bagay na ito sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi niya dito, verse 34, sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Yun say amen? Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, mga kapatid. Ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw, mga kapatid. Palagi ang Diyos tutugon sa kanyang iglesia, mga kapatid.
Palaging magiging matapat ang Diyos sa iglesyang ito, mga kapatid. Can you say amen? Sa bawat mananampalataya sa iglesyang ito, mga kapatid. Kaya kinakailangan magbalik, mga kapatid. Hallelujah! Amen, Lord. Next slide. At siya yumaon at naparoon at namulot sa bukid sa likuran ng mga mang-ani. Kaya hindi ka na matatakot. Sinugo ka ng Diyos sa lupang ito. Sa isang layunin, hallelujah, upang patatagin ang iglesyang ito, mga kapatid. Inilagay ka ng Diyos sa iglesyang ito para punuin mo ng pananampalataya ang puso mo, kapatid. Can you say amen? Inilagay ka ng Diyos sa iglesyang ito para punuin mo ng pag-ibig ng Diyos ang puso mo, kapatid. Hallelujah. Amen, Lord. Andyan lamang ang pagpapala. Can you say amen? Hindi nagkukulang ang Diyos. Pinuno niya ang iglesyang ito ng pagpapala, mga kapatid. Kung meron kang hindi maabot, kumuha ka ng isang upuan at abutin mo ang pagpapalang iyon, mga kapatid. Hindi pa uli ang lahat. Nandito ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Na maaari nating kamtan sa anumang oras, sa anumang araw ng ating buhay, mga kapatid. Hindi nakakalimot ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay Boaz, nasa angkan ni Elimelech. Tanda mo sa dulo ng ating paglilingkod, nandoon si Kristo, mga kapatid. Can you say amen? Di ba? Makikita natin ang ating Panginoon ng mukhaan, mga kapatid. Yung inaawit natin kanina, mula sa kalwalatian patungo sa kalwalatian, ang mukha ng Panginoon ay ating namamasdan, mga kapatid. At ihanda natin yung ating mga luha ng kagalakan, mga kapatid. Minsan pa nating mayayakap ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa bawat gawain ito, i-practice natin yun, mga kapatid. Hallelujah. Ugaliin natin palagi, hallelujah, na ang presensya ng Diyos ay kumikilos dito at yung ating puso ay palaging buhay, mga kapatid. At nakikita natin ang Diyos kumikilos sa dakong ito, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Sabi niya dito, hallelujah, at narito si Boaz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga ani, ang Panginoon'y sumainyo. At sila'y sumagot sa kanya, pagpalaing kanawa ng Panginoon. Verse 5, nang magagay sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga ani. Sino bang babae ito? Palaging nananalangin. Sino bang babae ito? Sino bang iglesia ito? Sino ba itong nobya na ito palagi nandun sa gawain ng aking Panginoon? Nakikita ng Diyos yung ating paglilingkod, mga kapatid. Nakikita ng Diyos yung ating mga pagpapagal, mga kapatid. Hallelujah. At ang lingkod na katiwala sa mga ani ay sumagot at nagsabi, siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Naomi na mula sa lupain ng Moab. Verse 7, at kanyang sinabi, sinasamo ko sa iyong pamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga ani sa gitna ng mga bigkis. Let us follow Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Kung saan umakbang si Jesus, where He leads me, I will follow. Susunod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat hindi hayaan ng Diyos na yung mga pagpapala na kanyang inihanda sa uling mga araw na ito, hindi natin makakamtan, mga kapatid. Gagabayan tayo ng Diyos palagi, mga kapatid. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Kaya nga, sabi niya dito, verse 8, na magagay sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo baga naririnig, anak ko, huwag kang mamulot sa ibang bukid at lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Ay ng Diyos na malayo tayo sa Kanya, mga kapatid. Gusto niya, yung bawat tinaing niya, naririnig ng kanyang puso, mga kapatid. Yung bawat panalangin natin, yung bawat ibig natin, mga kapatid, ay malapit palagi sa puso ng ating Panginoon, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na palagi tayo nalalayo, mga kapatid. Hallelujah. Mati ba natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Sabi ng verse 9, itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaningan at sumunod ka sa kanila. Di ba, ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin. Iingatan ka ng Diyos, mga kapatid. Walang tabak na makapananakit sa iyo, kapatid. Walang anumang bagay na sandata ang kaaway na maaaring gamitin sa iyo, mga kapatid.
Walang makapipigil ng iyong panalangin. Walang makapipigil ng iyong pagpupuri, ng iyong paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Maglingkod ka lang at maglingkod sa ating Panginoon. May inihandang pagpapala para sa atin ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At pagka ikaw ay nauuhaw, pumaroon ka sa mga banga. At uminom ka sa inigib ng mga bataan. Alam niyo, salamat sa Diyos. Sa bawat oras ng ating paglilingkod, nandun palagi ang Diyos tumutugon, mga kapatid. Hallelujah. Huwag natin kakalimutan palagi ang gawain ito. Palagi nating ipanalangin sa ating Panginoon. At patuloy tayong bibigyan ng Diyos ng pagtatagumpay, mga kapatid. Marahil hanggang dito na lamang. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Muli, palapakan natin siya. Hallelujah. Tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. At muli, mag-ukol ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa munting gawain ito, Lord, na patuloy mong binibigyan ng kalakasan at pagpapala. Bata pa ako sa pananampalataya. Hallelujah. Ang aking mahal na pastor ay lubos ang paggalang, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Lubos ang pagmamahal sa gawain ito, Panginoon. Kaya nga sa aking paglaki at paglago sa pananampalataya, ay natutunan ko rin, Panginoon Lord, na kilalanin ang pananampalatayang ito ng iyong mga anak sa dakong ito. Kaya Lord, batid ko, Ama, na hindi mo kinalilimutan ang iglesyang ito, Lord. Patuloy na dinidinig ang bawat panalangin, hindi kinakalimutan ang bawat pangako mo, O Diyos. Kaya nga ito din ang aking panalangin at pag-ibig, Ama, na iniukol sa gawaing ito, Lord. Batid ko, Ama, higit ang iyong pagmamahal na ibinubuhos mo, O Diyos, sa iglesyang ito. Pinupuno mo ng kagalakan, ng pagpapala na makalangit ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord. Kaya salamat, gantihan mo ng higit na pagpapala ang iyong mga anak sa dakong ito, Lord, na patuloy, Ama, Lord, na naglilingkod ng buong katapatan, sinasantabi ang lahat ng bagay. Ang mahalaga sa kanila, Lord, ay lumago at maabot ang lahat ng bagay, Panginoon Lord, na inihanda mo sa uling mga araw na ito. Pagpalain mo po mula sa aming mga kapatid, sa iyong mga manggagawa, sa aming mga kapatid, Pastor Boy, sa kanyang tahanan, hallelujah, sa iglesyang ito, sa aming mahal na kapatid, Sir Chichi, Panginoon Ama, sa mga matanda sa iglesyang ito, Lord, sa mga elders, Lord, sa iyong mga kalalakihan, Panginoon Lord, mula sa mga ama ng tahanan, at sa mga sisipag na mga kababaihan, Panginoon, sa iglesyang ito, dalangin ko na ang iyong pagpapalay, patuloy mong ibuhos, Ama. Huwag mong kalimutan ang bawat panalangin sa dakong ito, Panginoon. Ito ang aking panalangin, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nais ko ibalik sa ating mahal na kapatid, ating mahal na MC, Mother Lando. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh God. Napakandang pagbabalik. No returning back. No? So, salamat sa napaka-biyahing misay. Alam natin yung tipon-tipo sirot ng iglesia natin. No? Tipo ng bride na sa pagbabalik. No? At totoo, nakabalik na talaga tayo sa misay. Kasi ito na yung panahon natin, yung harvest time. Kaya naniwala ko na yung dyan, nakapo dyan, ay nakabalik na sa misay. Ibig sabihin, napuspos na kayo ng Espiritu Santo. Handang-handa na po sa pag-agaw. No? At yung pagbalik ni Ruth, no, sa kanyang bayan, ito'y pinto sa pagtubo sa atin ating Panginoon. Salamat sa napakaganda misay kay Pastor Ed. No? Naniwala ko na blessing palagi sa atin yan. At hindi na magtagal, mga kapatid. Yung sinasabi ni Brother Ed na, Pastor Ed, na yung huling binhi na hinahanap natin. Na sabi niya, dapat magtrabaho din tayo para sa ating ubasan, para mahanap na natin yung huling binhi na nakasulat sa Lamb's Flight. Pag nakita na yung mga kapatid, darating na yung pag-agaw sa lahat na. So, purihan natin Panginoon. Awitin natin ng I Know I'm the Bride. Alam ko na malapit na ating pagbalik. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh Lord Jesus. Amen. I'm the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. Yes, Lord. I have the worthy love that I'm holding to. Yes, Lord. You're the
Once again, I know I am the bride. Hallelujah. I am the bride that you're returning for. Yes, hallelujah. Dressed in garments white and carefree. I have no earthly love that I'm holding to. You're the one who is everything to me. Hallelujah. I will sing. I will worship you. I will bow myself humbly at your throne. I will do anything, yes, Lord. I will give everything for you alone. Once again, I know I'm the bride. Hallelujah. Oh, I am the bride that you're returning for. Hallelujah. Dressed in garments white and carefree. I have no earthly love that I'm holding to. You're the one who means everything to me. Hallelujah. I will sing. Glory. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything for you alone. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything for you alone. I will do anything. I I will will do anything. Yes, Lord. I will give everything for you alone. Amen. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Salamat. At tayo po ay maupan. Dali at dadako na tayo sa pagbibigayan. Awitin natin yung give thanks. Amen. Habang Amen. Give thanks With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Amen. Tayo po tumayo mga kapatid. Nais kong tawagan si Brother Romy. Brother Romy, God bless you para sa panguling panalangin. Hallelujah.
Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, minsan pa, muli po kami nagpapasalamat, Ama, na sa gabing ito ay muli po kaming kinatagpo, dinalaw, Panginoon, upang pakinggan mo ang aming mga hinaing, ang aming mga panalangin, Panginoon, mga pangangailangan namin. Salamat sa iyong mensahe sa gabing ito, dahil ikaw ay bumaba upang kami katagpuin, Panginoon, upang kami, Panginoong Diyos, ay iyong pauwi na sa aming totoong tahanan. Salamat po sa gabing ito sa iyong lingkod. Pagpalain mo po ang aming preacher ngayon sa gabing ito, maging ang aming mga manggagawa dito, si Pastor Boy. Naroon siya sa Mindoro ngayon. Panginoon, nawa ay ingatan mo po sila at maging pagpapala sila sa lugar ng Mindoro. Ganon din, Panginoon, ang aming munting halaga na nalikom. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa mga kamay na nagamit mo. Maging sa mga kamay din, Panginoon, hindi pa nagamit, nawa ay pare-pareho mo pagpalain at ibalik sa kanila ang mga bagay na pangailangan, spiritual man ito o pangailangan. Kaya, Ama, maraming pong salamat sa iyo sa gabing ito at minsan pa ay yung ingatan ng iyong mga anak sa aming pag-uwi. Ingatan mo ang kanilang mga sasakyan, makarating sila ng malulhati at makarating ng may kapayapaan. Dahil ang lahat ng ito dalangin namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo sa Brother Romy. At habang awitin natin ang Feel My Way Every Day habang nakakamalan tayo. God bless you.